Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Inanunsyo ni House Majority Leader Sandro Marcos ang kanyang desisyon na mag-recuse o hindi na may kilahok sa anumang diskusyon, deliberasyon at proceedings ng House Committee on Rules. Kaugnayan sa impeachment complaint laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa nakababatang Marcos, ito'y para mapanatili ang magandang imahe at kredibilidad ng Kamara, lalo na sa ipagtupad ng proseso at mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga mambabatas. Bagaman hindi ito required gawin, minarapat ni Congressman Marcos na mag-inhibit. Naghayag din siya ng pagtitiwala na gagawin ng mga mambabatas ang nararapat at naayon sa batas. Sa huli ay sinabi ni Congressman Marcos na kikilos ang mga mambabatas nang naayon sa kanilang konsensya nang walang sinumang nagdidikta. Tinanggi ng palasyo mga kumakalat na balita na inoperahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa palasyo, maayos na ang kalagayan ng Pangulo at balik trabaho na. Samantala, kinumpirma naman ng Malacanang na 6 na ang sinibak sa pwesto sa Bureau of Immigration, kaugnayan ng umano'y korupsyon na isiniwalat ng isang Russian blogger. Lahat ng yan at iba pa sa ulat ni Christian Vascones. Christian. Tinawag na fake news ng palasyo ang mga kumakalat na impormasyon patungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa press briefing sa palasyo, sinabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro na hindi totoo na naoperahan o ooperahan pa lamang ang presidente. Matapos ito, ilalim sa medical observation noong nakaraang linggo dahil sa naranasang discomfort. Sa katunayan, sinabi ng palasyo, Anya, may mga meetings ang Pangulo at iba pang pinagkakaabalahan sa pagbabalik trabaho nito. Samantala, kanina rin kinumpirma ng palasyo na 6 na mula sa Bureau of Immigration o BI ang nasibak dahil sa umano'y korupsyon sa loob ng jail facility na isinawalat ng isang nabilanggong Russian blogger na si Vitaly Dorovetsky. Sa 6, isa dito ang mismong jail warden na nagsubite ng courtesy resignation, 2 naman ang sinibak talaga na deputies at 3 iba pang empleyado. Nagpapatuloy umano ang investigasyon sa ahensya para mas pabata ang sinasabing katiwalian alinsunod sa utos ng Pangulong Marcos na gibain ang korupsyon sa pamahalaan. Alam naman po ng bawat ahensya, ng lahat ng heads ng ahensya, alam din po ng bawat kawani ng gobyerno na nais ng Pangulo na malinis ang gobyerno ito mula sa korupsyon. So dapat lamang sila ay naaayon sa kagustuhan ng Pangulo. Dahil kung hindi po sila aayon sa kagustuhan ng Pangulo na maging malinis ang gobyerno mula sa korupsyon, maaari sila sa pwesto. Samantala, habang gumugulong na ang investigasyon sa immigration, iginiit ng palasyo na naway magsilbing aral ito sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan, lalo't hindi umano katanggap-tanggap na isang banyaga pa ang gustong tumawid sa baluktot na sistema ng isang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas. At yan munang ulat mula sa palasyo. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Christian Vascones. Nakatakdang bumuo ng isang task force ang Philippine National Police para sa mas malalimang investigasyon kaugnay sa panibagong ambush try kay Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan. Isang Special Investigation Task Group ang bubuin para agad na makilala ang utak sa tangkang pagpatay sa alkalde sa Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur. Sinabi ni Acting Chief Police Lieutenant General Jose Nartates Jr. na matutunto nila ang utak sa nasabing krimen saka siya aarestuhin. Malaki ang paniniwala ni Octa Research Fellow Professor Guido David na malaki na ang naiambag ng pamahalaan pagdating sa food security sa bansa. Sa panayam sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sinabi ni David na natutugunan ng pamahalaan ang mga pangamba sa inflation rate o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Naniniwala din siya nga tinutugunan na ng pamahalaan ng patungkol sa aumento sa sahod ng mga manggagawa. Ito lang, natutugunan na rin naman natin ang inflation. In fact, yung latest data natin sa inflation according sa Philippine Statistics Authority is nasaksa. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break.
Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang alas 5:30 ng hapon. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.